Hindi pa rin natatapos ang kalbaryo sa bagyo at baha. Mas masalimuot pa ang iniwan nitong pinsala sa mga eskwelahang tambak pa rin ang putik bago ang muling pagbubukas ng klase bukas. At yan ang tinutukan live ni Darlene Ka. Darlene? Pia, bukas simula na ng klase sa halos lahat ng mga paaralan sa buong bansa. Pero ito pa rin yung sitwasyon dito sa Guillermo Sanchez Memorial Elementary School sa Tinajeros, Malabon. Katulad ng nakikita nyo, makapal pa yung putik at nandito pa yung mga sira-sirang gamit at upuan, pati na yung mga basurang inanod ng baha. Epekto po yan o pinsala yan ng Super Typhoon Karina at Habagat. Kaya naman isa itong Guillermo Sanchez sa halos 1,000 paaralan na hindi makapagsisimula ng klase bukas. Paghupa ng baha sa Guillermo Sanchez Memorial Elementary School sa Tinajeros, Malabon, makapal na putik, basura at sira-sirang upuan ang tumambad. Ayon sa isa sa mga nagtatrabaho sa paaralan, umabot sa bubong ang baha. Inuna pa raw niyang isalba ang eskwelahan kaysa sa sarili nilang bahay. Kaya doon nag-iiyakan po kami. Po. Unang-una, ma'am, wala kaming nailigtas na ginagamit kahit isa. Hindi ko nga po alam kung saan po ako kukuha ng pambili ulit ng mga gamit ng estudyante ko po. Inurong sa August 5 ang pagbubukas ng klase sa 41 public school sa Malabon at sa lahat ng public at private school sa Marikina ayon sa LGU. Pero sabi ng guro ng Guillermo Sanchez, mukhang hindi pa rin nila kakayanin. Sana lang po matulungan po kami ng LGU para lang po mapalinis po namin ito ng mabilisan. Tsaka konting tulong lang din po para sa ito nga po mga gamit namin, wala na po talaga mapapakinabangan. Sa Quezon City, inurong na sa August 1 at sa August 5 ang pagbubukas ng klase sa 15 paaralan. Sabi ni Mayor Joy Belmonte, iba sa mga yan ay ginagamit pa ng evacuation centers. Kabilang sa naurong ang pasukan ng Masambong High School na sama-samang nilinis ng mga guro, magulang at miyembro ng volunteer organizations. Sa classroom ito nakastore, nakaimbak yung mga school bags na ipamimigay sana sa mga mag-aaral para magamit nila sa darating na pasukan. Pero katulad nyo, dahil nga binaha itong buong classroom, nabasa rin lahat ng mga school bags. Ito, bubuksan natin isa-isa at pati yung mga laman sa loob, katulad nitong mga pad paper, itong mga notebook, nabasa lahat. Kaya hindi na ito mapapakinabangan. Sa pinakahuling datos ng Department of Education, halos 1,000 paaralan sa 5 rehiyon sa buong Pilipinas ang hindi sasabay sa pagsisimula ng pasukan bukas. Nauna nang sinabi ni DepEd Secretary Sonny Angara na kailangang ituloy ang pasukan para hindi magkaroon ng learning loss. Pero hindi raw pipilitin magbukas sa mga paaralang malubhang nasalanta ng bagyo. Sa pinakahuling tala ng DepEd, halos 18.4 million na estudyante ang naka-enroll sa school year 2024-2025 mula grade school hanggang senior high school kasama ang Alternative Learning System o ALS. Pia, wala pang 2% ng kabuang bilang ng public school sa buong Pilipinas yung hindi makapagbubukas ng klase bukas. Kaya kung pagbabasihan nito ayon sa DepEd, handa na sila para sa balik eskwela bukas.